God bless morning, brethren. Kumusta po kayo? Salamat sa Panginoon at tayo ngayon ay gising. Ikaw ba ay gising na gising ngayong umagang ito at nakahanda sa mga gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin? Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Amang nasa langit, Amang banal, sa pana ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon tagapagligtas, narito pong muli kami at nagpapakumbaba sa iyong harapan. At kami po ay naniniwala na kung bakit kami ngayon ay gising at nakatunghay sa programang ito ay dahil ito ang iyong kalooban na aming nilalakaran. Panginoong Diyos, salamat sa lahat, patnubayan po ang iyong lingkod na sa umagang ito ay magsasama-sama kami upang tingnan ang magandang plano mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Well, ito pong muli tayo at ating pong pinag-aaralang mabuti ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. And then we are now proceed to part 3. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at na nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Tinalakay po natin about teaching the truth at pangalawa ay sa pagtatama ng maling katuruan o yung correcting of false teaching. At ang kasunod po ngayon ay sa pagtutuwid ng likong gawain. Yan po. Ibig sabihin po ay rebuking and reproof. Yan ho. Kaya sabi po sa Kawikaan, chapter 27, verse 5, ay ito po ang ating mababasa. Hallelujah. Sabi po ay, hindi hamak, Kawikaan 27 verse 5. Hindi hamak na mabuti ang harapang paninita o pagsasalita. Hindi po talikuran. Kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. Sabi ka English po ay, open rebuke is better than secret love. Yun. Mas maganda po, alam niyo po yung mga magkakaibigan talaga, may magandang relasyon, sila po ay malakas ang loob na magsabi sa mga taong ito about their false attitude o kung meron po silang gustong i-correct o iparating. Kaya mas mabuti daw po yung harapan o direktang sinasabi natin ang mga pagkakamali ng iba. Kaya mahalaga po yun. At ganoon din sa Kawikaan, chapter 6:16 hanggang 19, ito po ang sinasabi ng Panginoon. Sabi po ay, ito pong bagay na ito na dapat i-correct sa isang tao ay meron pong sinasabi rito. Pero hindi ibig sabihin na ito lamang. Ano po nakasulat? Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Ang mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Okay, handa na ba kayo na marinig ito? Baka tayo ay kasama rito. So it's time to change, to accept an open rebuke. Sabi ay kapalaluan, number 1, number 2 ay kasinungalingan. Yan ho. Ito po kasinungalingan ay talaga pong maaring na subject po ang lahat dito. At talaga may pangyayaring hindi talaga natin maiwasang magsinungalin. Pero ang maganda ay humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. At at mga pumapatay sa walang kasalanan, pero hindi naman po ibig sabihin ay mayroon po tayong license para pumatay. Ang ibig po sabihin dito ay yung pagdating po sa pagbibigay ng parusa ay dapat talaga ay ang maparusahan ay ang may kasalanan. Siguro po sa ating pong buhay, kahit po tayo nung bata pa ay naranasan natin na tayo mapalo. Yan. Wala naman tayong kasalanan. At minsan pa nga ay tayo itong walang kasalanan pero tayong humihingi ng sorry at patawad. Sorry my love. Sabi nga ng awit na circular. Yun. Yung ganun. Dapat po tayo ay maging fair. Yun. Ano pa ho? At ang pantatlo, pusong sa kapwa ay walang mabuting isipan. Ano daw po yun? Yung marurumi ang isip. Yung mga judgmental people. Masyadong hinuhusgahan ang itsura, ang mga gawain ng kanyang kapwa, kahit hindi naman niya naintindihan ito. Wala naman siyang knowledge patungkol dito at kahit nga may knowledge tayo, ay hindi yun
access para tayo ay magkaroon ng mabuting o ng masamang kaisipan sa ating kapwa. Isabihin, hindi po dapat tayo nagpaplano ng masama sa ating kapwa, maging sila man ay ating nasusuklaman o ating mga kaaway. Ano pa? Mga pang-ubod tulin sa landas ng kasamaan. O saan pa tayo pumupunta? Saan po tayo dinadala ng ating mga paa? Pagbaba po natin mamaya ng ating bahay, di ba? Baka po yung mga dati nating pinupuntahan ay binibisita at pinapandaw pa natin. So dapat po ay wag na daw po nating puntahan yung magbubulit sa atin sa paggawa ng kasamaan. Ano pa? Saksing sinungaling, di ba? Sabi sa isang kasama sa 10 Commandments ay wag daw po tayong sasaksi sa sa walang katotohanan. Dapat yung false witness. Hindi dapat tayo ganun para ipahamak at makaganti lamang tayo sa ating kapwa. Yan. Ano pa? Mapaglubid ng buhangin. Ang ibig po sabihin magaling pong magkwento. Magaling mag-invento ng mga bagay-bagay upang mapapaniwala ang kanyang kausap. Diba? Yan. Kung magagawa ng mga false testimony, yung po mga bodol-bodol, gang, yan po ang kanilang mga, yung mga kanilang mga puhunan, yung mga scammers. Diba? So dapat daw po ay hindi tayo po ay magpakatotoo. Ano pa? Pag-awayin ang kapwa. Yan, dapat po tayo ay peacemaker. Naalala po nung tayo mga kabataan pa, nung mga elementary pa, minsan ay tuwan-tuwa tayo na makikita na nag-aaway yung ating kapwa. Yan ho. Ibig po sabihin, gawain lang pambata ito. Ibig nga sabihin, dapat simula sa pagkabata ay maging peacemaker na. At ano pa? Yan po ang laging gusto nilang gawin. Yan. So ito pong 7 bagay na ito ay dapat sawayin. Dapat ay pigilan. Yun. Alam nyo, ang pagsaway ay isang mahirap na gawain. Kahit na po sa loob ng church ay marami po tayong dapat ituwid at sawayin. Maaaring masabi, ano naman ang dapat sawayin? Alam nyo, minsan, sa totoo lang, unikot lamang tayo sa church na ating ginagalawan, maging sa loob ng ating tahanan, ay maraming dapat sawayin. Ay ano kaya kung sa isang church, isang iglesia ay meron kaya nun? Yung, anong ministry mo? Ang ministry ko ay rebuking ministry. Tatanggapin nyo kaya yon na ang iyong gawain ay sasawayin mo yung mga makukulit, yung mga ayaw sumunod, yung matitigas ang ulo, na yung bang mga habang nagpipreach ang pastor na kanyang pinagpaguran, pinagsunugan ng kilay ang sermon at nagawa sa tulong ng banal na espiritu, ay ito naman yung ibang mga attendees at nagkukwentuhan, natutulog, or di kaya naman ay kaya pumupunta ron ay dahil hindi para sumamba. Diba? So, dati po sa aming church, sa church po namin ngayon, ay dati noon ay meron pong mga nagkukwentuhan at kapag po ang aming church ay overload na sa loob at meron pong 2 kubo sa labas, ay doon po yung iba nakaupo. At yung iba po ay hindi maiwasan nagkukwentuhan. At kami po ay nag-appoint ng isang deacons para siyang magsaway. Nung pong primero ay nahirapan siya magsaway. Pero at then po ay nawala na rin yung ganitong mga uri ng masamang behavior. Ano pa? Yung pong mga pagkakalat po sa loob ng church. Yung mga pagtatalo-talo. Basahin po natin yung 2 Corinto chapter 12, 20 hanggang 21. Ang sabi po sa 2 Corinto chapter 12, verse 20 hanggang 21. Ito, pakinggan po natin maigi, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto ay ganito, "Nangangamba akong baka pagpunta ko riyan ay may makita ko sa inyong hindi ko magustuhan." Bibisitahin ni Apostol Pablo ang mga taga-Corinto. "At kayo naman ay may makita sa akin hindi ninyo magustuhan." So dito po ay hindi pinag-uusapan kung tama o mali. Ang pinag-uusapan ay baka mayroong hindi magustuhan. Yun po. "At kayo naman ay may makita sa akin hindi niyo magustuhan." Yun ho. "Baka ang matagpuan ko'y pag-away-away." Ano pa? Pag-iinggitan. Take note, sa loob po ng church ito ha. Pag-aalitan, pagmamaramot,
pagsisiraan, pagchichismisan, pagmamataas at kaguluhan. Ito ho bang mga nabanggit na ito ay isa tayo doon? At kung tayo po kaya ay i-rebuke, sawayin sa ating mga maling gawain ito, ay tayo po kaya ay mag-response ng positive? Matutuwa kaya ang pagsabihin po nating naatasan, puntahan mo yun. Sabi ng pastor, sabi ng leadership, ikaw. Kaya nga po, halimbawa po sa church natin at mayroong rebuking ministry, meron po kayang tatanggap. Meron po kaya. Nang sasawayin mo ay leader mismo ang nagkamali, ang naging pasaway, sasawayin mo ngayon, o di kaya ay may nasa mataas na katungkulan. So hindi po ganun yan. Pero kinakailangan pong masupil. Dahil ito po ay magiging batik at katitisuran sa loob ng ating church. At sa verse 21 na sabi po, nangangamba ako na pagpunta ko muli riyan. So, ibig sabihin, mayroon na po ganong history. At pagbalik ni Apostol Pablo, ay nag-aalala siya, baka ito na naman ang makita niya at ang mga taong mga pasaway noon hanggang ngayon hindi nagbabago. Alam nyo, may mga Kristiyanong ganyan, may kapatid tayong ganyan, ang tagal-tagal na sa Panginoon, pero churchgoers naman. Ay bakit parang hindi nagbabago? Sabi ay, at baka hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. Ibig ko sabihin, baka sabihin ng Diyos kay Apostol Pablo, oh, lingkod kong Pablo, bakit ganyan yung mga kapatid sa church na iyong binisita? Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Alam nyo, kami po mga pastor, kapag po ang mga kongregasyon, member o sino man ay nagiging pasaway, nakapagdagdag po sa amin ng lakas. Kapag masunurin at hindi pasaway ang mga member ko, pero pagka ito ay number 1 mga pasaway, iba't ibang kwan, ito po ay nakapanghina din sa mga tagapanguna. Kaya sabi niya, sa harapan ninyo at itatangis ko ang karumihan, pagkiapid at kahalayang hindi pa ninyo pinagsisisihat, tinatalikuran. So, dapat po ay tatalikuran natin pagsisihan. Yun po ay sa loob ng saan? Sa loob po ito ng church. Yan. At sabi din po sa sa unang Korinto, chapter 3, 1 hanggang 3. Atin pong mababasa ang ganito. Lagyan po natin hawak mga kapatid. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga tao nagtataglay ng Espiritu. Ano po ibig sabihin? Mayroon po mga Kristiyano, siyempre, pag sinabing Kristiyano ka na, nagtataglay ka ng Espiritu. Pero sa totoo lang, mayroong mga Kristiyano na may hirap kausap. Minsan sabi natin, pambihira naman si kapatid, bakit ganun? Parang hindi kasama sa pananampalataya. Bakit ang hirap? Bakit ang mga pangako niya hindi niya tinutupad? Diba? Bakit ganun? So, hindi yung makakausap ng maayos. Kasi kapag true believers ang iyong kakausapin, ang ini-expect natin ay magtatapos sa magandang usapan. Madaling mag-uusap at magkakasundo at the end. Ang sabi, kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ibig ko sabihin, matagal na po sa Panginoon, yan, pero ang kailangan pang ibigay sa kanyang mga mensahe ay yung hindi siya mau-open. Ang ibig ko sabihin nito, posibleng ang mga taong ito kapag nasasaktan siya sa salita ng Diyos, ang tingin niya ay siya pinipersonal ng tagapagsalita or hindi niya talaga matanggap. Amen po. So yun, ang sabi niya. Kaya, in verse 2, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. So, meron po talagang tamang preparasyon. Sapagkat hindi ninyo kaya ayon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Alam niyo po sino ang mga mananampalataya? Sino ang taong ganito? Yung ayaw magpa-review. Yung may rebellious spirit. Lagi na lang gusto yung palaman. Mga self-centered people. Ano pa? Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Well, totoo po yan. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away at palatandaan na, tingnan po natin, makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Pag daw po yung ating mga binanggit na ito ay
ating pang ginagawa una sa loob pa ng ating pagkatao. Ang sabi po ay diretsang sinabi ni Apostol Pablo, tayo raw po ay worldly people pa. Kahit po tayo ay matagal na sa loob ng ating church. Yan po ang malungkot na katotohanan. Sana po, walang ganun. So, yan po, sa loob ng ating church, ay paano naman sa labas? Alam nyo, maraming banal sa loob ng church, sa loob ng simbahan, lalo pag Sunday. Pero, paglabas, kumusta? Kumusta kaya? Outside the church, 1 Timothy chapter 5 verse 13. Ito. Ang nakasulat ay ganito. Chapter 5 verse 13. Amen. Sino daw po itong tinutukoy? Sila'y nagiging tamad at nagkaaksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Ayan. Sino daw po yung mahilig mangapit bahay? Yung pong walang mga magawa. Pero marami namang pwedeng gawin. Mga tamad. Ayan. Palilipasin na maghapon. Hanggang sa, ay, naku, ikakain na naman, uuwi na. Tapos mamaya, mawawala na naman. Ano pa? At sila'y nagiging chismosa. No. Yan. Eh parang makakaraniwan yata po yung mga babae ang tinutukoy dito. Maaari, minsan po, may mga kalalakihan din noon, lalo na kung hindi pa tayo Kristiyano, pupunta sa kapitbahay para makatagay, magpagpalipas ng oras, yan, tapos uwi na sa bahay, at kung ano mga pinag-uusapan. Yan, chismosa. Alam nyo, kapag po tayo ay pinagkatiwalaan ng isang bagay na dapat tayo lamang nakakaalam, kumusta ho? Kayo po ba kayo napapagkatiwalaan? Sa ating po mga prayer partner, kapag po humingi siya ng panalangin at napaka-controversial o may issue na idinulog sa iyo, makakaasa po ba kaya na ikaw ay mapagkakatiwalaan sa mga sikretong bagay? Alam niyo mga kapatid, kaya inaalaw ng Panginoon na malaman mo ang mga bagay na masaselan ang inaasahan ng Diyos, kaya ipinaalam sa iyo ay upang ipanalangin. Amen? At hindi ipagchichismis na kung kani-kanino at pagpiestahan. Tandaan po natin yon. Baka po tayo gumagawa ng ganyan, kaya minsan may mga kapatiran na hindi makapag-open ng kanyang salubin at mga panalangin na dapat ipanalangin ng iba, ay siya'y nahihiya at nag-aalinlangan na baka mamaya ang kanyang laman ng panalangin ay kumalat at kung sino-sino ang makaalam. Alam niyo po, napakalaking karangalan po sa isang tao na pinagkakatiwalaan ng masiselang bagay. Yung pong pag sinabi sa iyo na dapat ay huwag mong ipapalam ito kahit kanino. Totoo ba na ikaw lang at ang nagsabi sa iyo ang nakakaalam? Nagagawa po ba natin yun? Kaya sabi, nagiging chismosa. Huwag daw po ganon. Ang buhay natin. Ano pa? Makialam sa buhay ng may buhay at madadaldal. Yan. Yan po ay kadalasan. Kahit minsan sa loob ng church. And outside the church, yung pagiging pong madaldal na mga hindi naman tinatanong sabad na sabad upang ipaalam lang na siya ay magaling, may kinalaman sa mga bagay, ay marahil po ay may alam din kayo na lahat ng taong may mga tao na kausap tayo, anuman ang pinag-uusapan ay alam niya. Alam niyo, ganon. Alam niyo, mga ganitong bagay, alam niyo kung sino makita natin ng ganito, magaling na sales stock, yung po mga ahente. Lahat ng inyong kwento, kaya niya sakyan at hindi kanya kukontrahin dahil gusto niyang mapagbentahan ka ng kanyang produkto. Yan. Huwag na po tayo makialam sa buhay ng may buhay. Ang pinakamagandang magagawa daw po natin ay tayo manahimik. Huwag tayo mag-asyong, huwag tayong gumawa ng mga kuro-kuro at haka-haka. Alam po, itong pinagbumulan ng mga sigalutan. Yan. Yan po. Kaya, yun po, sa labas ng ating tahanan. At para po tayo ay magkaroon ng talagang masabi nating pagkakaisa sa mga itong katuruan, ay sabi sa 1 Timothy chapter 5:20 hanggang 23, ay ito po ang ating mababasa. Hallelujah. Sabi ay, pagsabihan mo sa harap ng lahat ng tao ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Hindi naman po ibig sabihin ay pahiyain. Ano? Alam nyo, tayo po ay napapagsabihan sa harapan ng maraming tao sa panahon po ng may pangangaral sa loob po ng ating church every Sunday. Maraming pagkakataon na ikaw ay tinatamaan.
Maraming pagkakataon na ikaw ay napapaaray. At sa harap ng maraming tao, maaaring minsan tayo napapahiya din ng lihim. Ano? Sabi, paggawa. Para matakot. Di ba? May mga warning. So minsan nakaranas din po tayo sa isang kapulungan. Pero pinagsasabihan tayo in a gentle way. At wala naman talagang tayong motibong ipahiya sila. In verse 21, ang sabi po ay, sarap ng Diyos at ni Kristo Jesus at kanyang banal na mga anghel, iniutos kong sundin mo ang mga bagay na ito na walang kinikilingan. Meaning, lahat po ay subject for open rebuke. Hindi kumutay, ako'y pastor, ikaw ay pastor, mataas ang posisyon mo, wala silang karapatan na ako'y pagsabihan dahil ako'y nasa mataas ang posisyon. Wow! Wala pong ganun. Lahat po ay subject pala. Sabi na ito walang kinikilingan o itinatangi. Kahit po yun ay kaibigan mo, kahit sino man yan, pag mali, dapat daw ay wag nating ito-tolerate at wag tayo makikipag-compromise sa kanilang mga kamalian. Kaya anong sa aming paalala? Huwag mo ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba, manatili kang walang dungis. Ang pagpapanatili ng walang dungis ay may pagsakripisyo. Marami po tayong gagawin. Pero I believe, upang manatili po tayong walang dungis, ang isang sekreto, tayo po'y makinig sa mga taong nananaway sa atin. Na kahit minsan ay nasasaway tayo, kahit sabihin naman natin, ay hindi naman ako ganun eh. Tama po. Pero ibig sabihin, in preparation, para pinapaalalahan na tayo na huwag na natin gagawin yung mga bagay na pwede tayong sumablay. At kumbaga ang ginagawa ng Panginoon ay pinapaalalahan na sa simula pa lang para hindi na po yun magdulot ng mga hindi maganda sa ating pong buhay. Well, salamat po. Ito po ang part 3. Rebuke and reproof. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, salamat pong muli sa iyong kabutihan. Salamat pong muli, O Lord, sa pagpapala mo. Salamat Panginoon at kami po ay itinutuwid mo sa aming mga sablay, sa aming mga maling gawa, sa aming pagmamatuwid, sa aming mga pangatuwiran. Alam po namin Panginoong Diyos na hindi kami exempted sa mga pagkakamali at minsan kami nagkakasala. At walang ibang magpapaalala sa amin Panginoong Diyos kundi ang makapangyarihan mong salita. At kapag ito ay narinig namin ng iyong tinig, matuto kaming maupo at makinig at sundin ang iyong paalala dahil yun ang mabuti. Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Praise God. At naglalagay ka ng mga tao, kapatid, kahit bata, Panginoong Diyos, upang kami ay may paalalahanan. Panginoon, nawa nga po, yung sinasabing walang dungis, Panginoon, bagamat tila napakahirap. Pero alam namin na kami ay pwede mong ituring na walang dungis ayon sa iyong pamantayan kung kami ay susunod sa iyo ng buong puso at makikinig lalo na sa mga saway sa amin. Lord, salamat po sa lahat ng ito. Panginoon, to God be the glory. Sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, itong ating dalangin. Amen and amen. Praise God!